Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na tawagin ng matandang si Shim Yanggak si Lady Jean, ay sinabi nito na kailangan na nilang magmadali, na agad naman itong sinang-ayunan, kaya naman habang papaalis ay napasabi na lamang ito na maghintay lamang sila ng kaunting sandali pa, dahil babalik sila bibot ang tulong na kanilang inaasahan, at kahit pa mawasak ang kanyang buong katawan, ay gagawin niya ang lahat at wala na siyang pakialam pa sa bagay na iyon. Sa kinaroroonan naman ng ating bida na si Yeonjuka at ng Hundred-Headed Demonic King, ay nagpatuloy pa ang kanilang paglalaban sa isa't isa. Sa nangyari ay habang tumatanggap naman ang Hundred-Headed ng mga pag-atake mula sa ating bida ay napapasabi ito sa kanyang isip na ang batang ito ay hindi nagpapakita ng kahit na anong pagbagal kahit pa matapos na gumamit ito ng mga sunod-sunod na malalakas na pag-atake. At ang batang ito ay talagang nakakuha ng malaking chi kumpara sa huli nilang pagkikita. Dahil doon ay napapatanong siya na kung sa papaanong ang kung sino na walang kapangyarihan ng kanilang Dark Spectral Sect at ng 8-bit Bell, ay lumakas ng ganito sa loob ng maikling panahon, matapos ay matagumpay naman niyang nasalag ang pag-ataking ginawa sa kanya ni Yeonjuka. Nang bigla naman itong may napansin sa espada ng ating bida, kaya naman ay masaya itong nang asar at sinabi na base sa pagninig ng kanyang espada ay nakakasigurado siya na mukhang hindi na ito pamapalagay. Kaya naman ay tinanong nito si Yeonjuka na kung inaasahan ba niya na ganun lamang siya kadaling mapa-address kagaya ng kanyang ginawa noong 3 taon na ang nakakalipas. Sa nangyari ay hindi naman nakasagot dito ang ating bida. Sa isip nito ay naiinis siyang napapasabi na noon ay nagawa niyang makawala sa kakaibang teknik ng isang ito ng madali lamang, kaya naman ay hindi niya inisip na ang isang ito ay magiging isang malaking banta sa kanya, ngunit mukhang hindi pa nito ipinapakita ang kanyang totoong lakas noon. Sabi pa nito na hindi niya makakayang ubusin pa ang kanyang oras sa lugar na ito ngayon, at kailangan na niyang mapaslang ito at magtungo sa kinaroroonan nila Namgangyeon. Nang bigla naman na sinabihan siya ng Hundred-Headed Demonic King na hindi nito alam kung ano ang iniisip ng ating bida, ngunit mayroong higit sa 4 na mga demonic soldier sa kinaroroonan ng kanyang mga kasamahan, at sa ngayon, ay ang kanyang mga kaibigan ay mukhang mga patay na lahat, sa nangyari ay nakaramdam naman ng matinding galit dito si Yeonjuka. Sa kinaroroonan naman nila Yanggak at Lady Jean, ay nagulat naman ang babae sa kanyang nakita sa kanilang unahan, dahil dito ay napasabi naman si Yanggak na gaya nga ito ng kanyang inaasahan, dahil ang mga grupo ng Black Shadow Corps ay matyaga lamang silang hinahantay sa lugar na ito. Kaya naman ay sinabihan nito ang babae na manatili lamang na maging alerto, dahil sa ang mga tagapagmana ng Namgang Clan ay iniligay ang kanilang mga buhay upang magkaroon lamang sila ng ganitong klase ng oportunidad, kaya naman ay kailangan nila na makatakas sa mga ito kahit anuman ang mangyari. Matapos ay agad naman na nagsagawa si Yanggak ng isang malakas na teknik at ito ay ang Nine Heavens Art First Form, Soaring Dragon Technique. Sa bilis na taglay ng matandang si Shim Yanggak ay nagawa nitong mahati ang isa, na sinundan pa ng ikalawa, at mabilis na nagtungo sa ikatlong miyembro ng Black Shadow Corps. Sa nakitang iyon naman ng babae ay labis naman siyang namamangha, dahil sa nagawa nitong talunin ang 6 na miyembro ng Black Shadow Corps sa loob lamang ng ilang segundo, at sa kanyang kasalukuyang estado, ay sa tingin niya na hindi niya magagawa ang makasabay dito. Nang bigla naman siyang napansin ni Yanggak at sinabihan na mag-ingat, ngunit napalingon lamang ito, kaya naman dahil doon ay mabilis na kumilos ang matanda, at agad na nagbigay ng malakas na sipa sa papaataking kalaban sa babae, upang tumilapon ito at magsanhi ng pagkakasabog. Matapos ay sinabihan nito ang babae na subukan nito ang protektahan ang kanyang sarili sa abot ng kanyang makakaya, dahil sa mahirap para sa kanya ang protektahan pa ito habang kinakaharap sila. Nang bigla naman na may umatake mula sa likudan ng matanda at matagumpay na tumama, upang mapasuka ito ng dugo. Sa nangyari ay galit naman na napasabi ang babae na lumapit ito sa kanya dahil sa maghihiganti ito sa ginawa niya sa matanda, ngunit mabilis naman na nagtungo ito sa kanyang harapan habang masayang sinasabihan na masyado itong nagmamayabang, ngunit nang atakihin na nito ang babae, ay mabilis naman na denepensahan ito ng matandang si Shim Yanggak. Sa galit naman nito dahil sa pagkakapinasala niya, ay muli itong sumugod,
Ngunit dahil sa bumagal na ang paggalaw nito ay madali lamang siyang inatake sa kanyang harapan. Nang matapos ay agad naman na kinuha ng isa ang ulo nito habang mimyumura, at sinabi na kanina ay inuubos sila nito pa isa-isa. Kaya naman ay tinanong niya ang matanda na kung anong pakiramdam nito na siya naman ang nakakaramdam ng pagkatalo, ngunit sa galit ng matanda, ay mabilis naman niyang inuntog ito sa kanyang muka. Dahil dito ay mabilis na sumugod ang iba pa upang paslangin siya, na nagawa naman nitong maramdaman at makapagbigay ng pag-atake. Ngunit sa hindi inaasahan, ay nakakita naman ng pagkakataon ng isa at mabilis siyang inatake sa kanyang balikat, na matagumpay naman na sinalo nito. Kaya naman dahil dito ay mabilis na winasiwas ni Yanggak ang kanyang sandata at tumama sa ulo ng kanyang kalaban, at agad na hinawakan ang sandata sa kanyang katawan, at mabilis na binunot. Matapos ay kinamusta naman nito ang babae kung ayos lamang ba siya, na agad naman nitong sinang-ayunan. Kaya naman sinabi nito na dahil sa ang pagtatambang na ito sa kanya ay ang sanhi ng kanilang pagbagal at huli na sila sa oras ng kanilang pakikipagkita sa puwersa ng mga bandit union, dahil doon ay kailangan na nilang magmadali. Agad naman siyang sinabihan ng babae na kahit pa ganun ay nasa hindi maganda ang kanyang kalagayan, na sinagot naman ni Yanggak na ayos lamang siya, at kailangan nilang mag-focus sa kanilang misyon, dahil kailangan nilang makarating sa kanilang pupuntahan. Nang bigla naman na muling napasuka ito ng dugo, upang pigilan siya ng babae at sinabi na kailangan muna nilang pahintuan ang kanyang labis na pagdurugo. Na hindi naman sinang-ayunan ni Yanggak at sinabi na hindi na dapat sila pa magsayang ng oras dito, dahil sa malapit na nilang marating ang kanilang destinasyon. Bukod doon ay gagamutan na din naman siya matapos nilang makita ang puwersa ng mga bandit union. Dahil dito ay mabilis naman na kumilos ang matanda at sinabi na papangunahan niya ang kanilang pagtakbo at huwag itong lalayo sa kanya, na agad naman itong sinang-ayunan. Habang patuloy ang dalawa sa kanilang pagtakbo, ay sa isip naman ni Miss Jean na ang sugat ng matandang ito ay labis na malubha, at isang himala para sa kanya ang makakilos pa din ng ganito kabilis. Kaya naman ay sinisi nito ang kanyang sarili at sinabi na ang lahat ng ito ay kasalanan niya, dahil isa lamang siyang pabigat kapag kasama niya ang mga ito, kaya naman ay napapahiling ito na kung naging mas malakas lamang siya ay hindi ganito ang kanilang sasapitan. Nang bigla naman siyang natigilan nang tawagin siya ni Yanggak, at sinabi na natatanaw na niya ang hangganan ng kagubatang ito, at nang makarating ay masayang-masaya naman ang babae dahil sa wakas ay nagawa na din nila ang makarating. Kaya naman ay kailangan na lamang nila ang hanapin sa lugar na ito ang dagdag puwersa ng bandit union. Ngunit bigla naman na nakaramdam ng hindi maganda si Yanggak dahil sa kanyang mga nakita. Pero bago yan, ay nais ko muna kayong ipakilala sa isang investment site na kung saan ay kikita ka ng passive income sa loob ng 60 araw. Sa halagang 300 ay maaari ka nang magkaroon ng passive income na 126, at ito ay sa loob ng 2 buwan, araw-araw, safe, legit, kayang ito at subok na subok ko na mismo, paldo garantisado, kaya naman kesa ipang scatter mo yan bakit hindi mo na lang i-invest, sure 10 times pa ang panalo, kaya naman kung interesado ka ay ilalagay ko na lang sa description at comment section ng link. Maraming salamat. Nang makarating ang dalawa sa lugar ng pagkikita sa mga puwersa ng bandit union, ay napalingon naman sa mga ito ang mga taong naghahantay sa lugar, at napasabi na mukhang ang mga ito ay ang kasama ng head sentinel na kailangan nilang hulihin, na sinang-ayunan din ng isa at sinabi na mukhang tama siya, dahil ayon sa inutos sa kanila ay ang nakatakas ay isang matanda na mayroong kasama na babae. Sa nangyari ay nagtawanan naman ang mga ito habang napapasabi na mukhang tinamaan sila ng matinding swerte dahil sa ang kanilang hinahabol ay nagkusa na magtungo sa kanila. Dahil dito ay nanghihina naman na sinabihan ng matandang si Shim Yanggak ang babae na gagawa siya ng dadaanan nito. Kaya naman ay kailangan niya na magpatuloy, sa nangyari ay nagtataka naman na napapatanong si Lady Jean patungkol sa nais nitong mangyari. Kaya naman sinabi nito na kapag nagawa niyang makalagpas sa kabundukan sa likudan ng mga ito, ay magagawa na nitong marating ang kuta ng bandit union, dahil sa wala na siyang lakas pa para tumakbo ay siya na ang gumawa ng bagay na iyon para sa kanila. Hindi naman sinang-ayunan ni Lady Jean ang nais nitong mangyari, kaya naman ay sinigawan siya ng matanda at sinabi na kung hindi ba siya nito narinig, kaya naman bakit hindi pa nito umpisahan ang tumakbo sa lugar na ito. Sa nangyari ay wala naman na itong nagawa pa, at sumang-ayon na lamang sa sinasabi ng matanda.
Kaya naman nang kumilos na ang dalawa ay sinabihan siya ni Yanggak na gawin nito ang lahat ng kanyang makakaya at susubukan niyang linisin ang kanyang dadaanan, na agad naman nitong sinang-ayunan. Dahil dito ay nag-umpisa na sa pag-atake si Yanggak, at matagumpay na pinapaslang ang mga nagnanais na hamarang sa kanila. Nang bigla naman na may matagumpay na nakapagbigay sa kanya ng pag-atake, upang magkaroon ng pagkakataon ang iba pa na sumugod sa kasama nito, na matagumpay naman nilang nagawa. Nang matapos na makuha ng umatake ang ulo ni Lady Jean, ay sinabihan siya nito na kung hindi pa din ba nila napagtatanto, dahil ito ang mangyayari sa mga taong kumikalaban sa kanilang Dark Spectral Sect, sa nangyari ay napasabi na lamang ang babae na mukhang dito na sila magtatapos. Nang bigla naman na napatigil ang lahat, at napatanong na kung ano naman itong naririnig nilang mga pagkalabog ng mga tambol habang papalapit, sa nangyari ay nabuhayan naman ng loob ang dalawa, maging si Yanggak, at napasabi na mukhang ito na nga ang kanilang inaasahan na tulong, ang pagdating ng mga puwersa ng Bandit Union. Sa nangyari ay napasabi naman ng isa na mukhang nagawang makapagtawag ng mga ito ng dagdag na puwersa mula sa Bandit Union, na masaya naman na tinawanan ng isa pa nitong kasama at sinabi na ano naman ang magagawa ng isang hamak na grupo lamang ng mga bandido sa kanila. Nang bigla naman na nagsalita ang Shattering Heaven Destroyer at sinabi na kung anong lakas ng loob ng mga ito na pagbuhatan ng kanilang mga kamay ang parte ng kanyang pamilya, kaya naman ay huwag silang mangangarap ng isang madalya na pagkamatay. Sabi pa ng iba sa mga ito na sila na anak ng Great Green Forest, ay ang kanilang mga kapatid sa bandido ay nagawang atakihin ng mga hanggal na ito. Kaya naman dahil dito ay agad na naghanda ang lahat at sinabi na sila sa Bandit Union ay formal na idinedeklara na ang buong Dark Spectral Sect ay kanila ng mga kaaway, at hinding-hindi sila titigil hanggat ang mga ito ay hindi pa nagagawang mabura, kaya naman ay agad na nag-utos ang kanilang pinuno at sinabi na ang lahat ay umatake na. Kaya naman dahil doon ay ang lahat ay nag-umpisa ng sumugod at sinabi na ipapakita nila sa mga bastardong ito ang kanilang lakas, kaya naman ay walang kahit na isa sa mga ito ang kailangan nilang itira. Sa nangyari ay napanganga naman ang mga puwersang naririto ng Dark Spectral Sect dahil sa dami ng bilang ng mga papasugod sa kanila, ngunit napasabi naman ang kasama ng mga ito na huwag silang matatakot dahil sa hamak lamang ng mahihinang bandido lamang ang mga ito. Nang bigla naman na may nagsalita at sinabi na mayroon pa siyang pagkakautang dapat na pagbayaran dito, kaya naman matapos na mapaslang ang isa, ay hindi naman sila makapaniwala sa lakas na ipinakita nito, dahil doon ay sinabi ng isa na kumalma lamang sila, dahil ang tangi lamang mayroon ang mga ito ay mga lakas lamang, at nagawa na nilang lampasuhin ang mga ito noon sa ginanap na Bandit Union Tournament, kaya naman ay hindi sila dapat na matakot at umatake na. Napasabi naman ng isa na ito talaga ang oras na kanyang pinakahihintay, matapos ay agad naman niyang iniwasan ang pag-atake ng papasugod, na sinundan pa ng isa pang pag-atake, matapos ay masaya nitong sinabi na kung inaakala niya na nagawa lamang siyang matalo nito noon ng Mad Alien ay iyon ang kanyang malaking pagkakamali, kaya naman ay binigyan niya ito ng pag-atake na matagumpay naman na tumama. Sa nangyari ay napasabi naman sa kanyang isip ang tagasunod ng Dark Spectral Sect na kung ano naman ang mayroon sa taong ito ngayon, at kung kailan pa ito naging ganito kalakas. Matapos ay sinabihan siya nito na matapos niyang matalo ng ganon-ganon na lamang sa naganap na Bandit Union Tournament 3 taon na ang nakakalipas. Ay alam ba nito kung anong hirap ang kanyang pinagdaanan sa training na ginawa niya sa kamay ng Shattering Heavens Demon Lord? Sa nangyari ay napasabi na lamang ito sa kanyang sarili na ang sitwasyon nila dito ay hindi na maganda, matapos ay masaya nitong sinabi na ang kahihiyan nilang natamo noong araw ng Bandit Union Tournament, ay dito na magtatapos. Sa kabilang banda naman habang nakikita ito ni Lady Jean ay napasabi na lamang ito na ngayon ay magagawa na niya ang makahinga ng maayos, at mukhang dumating ang puwersa ng mga Bandit Union sa tamang oras upang makatulong sa kanila, kaya naman ay masayang sinabi nito sa matandang si Shim Yanggak na ngayon ay magagawa na nitong makapagpahinga. Nang bigla naman itong nagulat dahil sa pagkakakita sa nangyari sa matanda, ngunit bago pa man ito bumagsak, ay mabilis naman siyang sinalo ng Shattering Heavens Demon Lord, matapos ay sinabihan naman niya ang babae at sinabi na saka na sila magpapakilala sa isa't isa at kailangan na niya munang malaman ang eksaktong mga detalye sa mga kasamahan nito.
Dagdag nito na ang nais niya ay ang patungkol sa kinaroroonan ng magkapatid na Namgang, at sa lokasyon kung saan naruroon ang head sentinel na si Yeonjuka, at kailangan niyang sabihin lahat ng walang kahit na anong nakakaligtaang mga detalye. Dahil doon ay sinabi nito na ang magkapatid na Namgang ay kasalukuyang kinakaharap ang madaming bilang ng Black Shadow Squad at ng 10-headed Demon Soldier sa kagubatan, at ang Head Sentinel naman na kasama ng 2 miyembro ng Alliance of Justice ay kinakaharap ang 100 Demonic King na si Woon Jae-gui sa kabilang lawa. Sa nangyari ay napatanong naman ito patungkol sa sitwasyon ng magkapatid na Namgang, subalit sabi nito na dahil sa ilang oras na din ang nakalipas mula nang maghiwa-hiwalay sila ay mahirap na para sa kanya ang matukoy ito ng eksakto, ngunit sa tingin niya ay ang mga ito ay nasa delikadong sitwasyon at kailangan nila ng agadang tulong. Sa isip ng Shattering Heavens Demon Lord ay ang matandang si Shim Yang-gak ay nawalan lamang ng malay dahil sa ang mga pagkakapinsala nito sa katawan ay malubha, at ang tumulong pa sa pakikipaglaban ay imposible na para sa kanya. Kaya naman ay malakas nitong tinawag ang Evil Spirit at si Jiumyang, sabi nito na kailangan nilang kaharipan ang 4 na 10-headed Demon Soldier at tulungan ang magkapatid na Namgang sa loob ng kagubatan. At para kay Jiumyang ay kailangan nitong asikasuhin ang Chivay ng matandang ito sa lalong madaling panahon, dahil siya ay ang kilalang master ng internal healing chi art kaya naman ay sa kanya na niya iaasa ang bagay na iyon. Sabi pa nito na mukhang mayroong 200-headed demonic kings ang nagtungo sa kinaroroonan ni Yeonjuka, kaya naman kung ganun nga, ay siya mismo ang personal na magtutungo sa lugar na iyon. Sa kaparehas na oras sa kinaroroonan ni Yeonjuka, ay mayabang na tinatanong ng 100-headed demonic kings ang ating bida na kung nasaan na nagpunta ang kumpiyansa nito sa katawan, at ang akala niya ay sinabihan siya nito kanina na papaslangan siya nito. Sa isip naman ni Yeonjuka ay naiinis ito dahil sa kailangan niyang mapaslang na ito ng mabilisan upang magawang matulungan ang iba pa. Ngunit gaya nga ng kanyang inaasahan sa isang 100-headed demonic kings na mayroong malakas na kapangyarihan, ay mukhang hindi ito madaling makalaban. Kaya naman matapos nito, ay agad na umiwas siya palayo. Nang bigla naman silang natigilan, at napatanong ang 100-headed demonic kings na kung ano naman kaya ang naririnig niyang ingay sa di kalayuan, maging si Yeonjuka ay napasabi na mukhang dumating na ang kanyang inaasahan na tulong mula sa Bandit Union, kaya naman ay nakaramdam ito ng tuwa sa kanyang sarili. Matapos ay tinanong siya ng 100-headed demonic kings na kung ang ingay ba na nagmumula sa di kalayuan ay parte ng kanyang plano, na sinagot naman ng ating bida na kung ano naman ang bagay na iyon sa kanya, sa nangyari ay nagulat naman ito at napasabi sa kanyang isip na bigla na lamang nagbago ang enerhiya ng ating bida. Kaya naman nang sinugod siya ni Yeonjuka, ay nagtataka ito dahil sa biglaang naramdaman niya ang labis na killing intent na nanggagaling dito, at ang batang ito ay bigla na lamang na nagbago na parang ibang tao matapos na huminto ang kanyang pag-aalinlangan sa sitwasyon. Kaya naman matapos na masalag ng 100-headed demonic kings ang pag-atake ng ating bida, ay nagsanhi naman ito ng nakakasilaw na liwanag sa kanilang kinaroroonan, at sinabihan siya nito na hindi niya dapat kinutya ang Namgang clan kanina, dahil ang magiging kapalit ng paglakas ng loob nitong kutsain ang pangalan ng Namgang clan, ay ang kanyang sariling buhay. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na makapagbigay dito ng malakas na pag-atake ni Yeonjuka, ay gulat na napatalsik ang 100-headed demonic king dahil sa kakaibang lakas na kanyang sinalag, dahil dito ay buong lakas na sumugod ang ating bida upang magbigay ng kanyang pangwakas na pag-atake. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa may mga pag-atake ang papalapit na sa kanya, kaya naman ay mabilis siyang napatalon sa di kalayuan upang magawang maiwasan ang mga ito. Matapos ay masayang sinabi nito kay Yeonjuka na mukhang labis na maliksi siya hindi gaya ng kanyang inaasahan, at mukhang ang laban na ito ay mas nakakapanabot hindi gaya ng kanyang naiisip. Naiinis naman na napasabi si Yeonjuka sa kanyang sarili na hindi niya nagawang maramdaman ang pagdating ng isang iyon, at mukhang ang babaeng ito ay isa ding 100-headed demonic king. Matapos ay binati naman siya nito, at sinabi na ikinagagalak niyang makita ang isang batang kagaya niya, kaya naman ay agad itong nagpakilala at sinabi na siya ay ang Mount Wu goddess na si Li Mihua.
Matapos ay mayabang nitong sinabihan ang ating bida na iniisip niya kanina pa ang personal siya na turuan ng leksyon, dahil mukhang hindi nito alam kung iluluber ang kanyang sarili, kaya naman ay kailangan na nitong maghanda. Nang bigla naman silang natigilan, dahil sa malakas na pressure na kanilang naramdaman mula sa di kalayuan, dahil dito ay masayang napasabi ang ating bida na kilala niya ang ganitong klase ng pakiramdam, at ito ay sa Shattering Heavens Demon Lord. Matapos ay sinabihan niya ang mga ito na mukhang umaakto sila na parang bagong panganak na tuta na hindi marunong matakot sa isang tigre, kaya naman ay kailangan na niyang ligpitan ang mga ito ng personal, matapos ay mabilis na sumugod ito sa kinaroroonan ng babae, na madali lamang niyang nadepensahan. Napatanong naman ang Shattering Heavens Demon Lord dito na kung siya ba ang kung sinong naglakas ng loob na magplanta ng espiya sa kanilang hanay sa Bandit Union, na hindi naman ito sinagot bagkus ay napasabi na lamang na labis siyang nanghihinayang dahil sa hindi niya magagawang makalaban ang batang iyon, ngunit sa tingin niya ay sapat na ito upang magawang mawala ang kanyang pagkadismaya. Nanginginig naman na napapasabi sa kanyang isip si Wong Jae-gui na hindi niya naisip na maging ang puwersa ng Bandit Union ay magtutungo sa lugar na ito at sa oras na ito pa mismo. Bukod pa doon ay ang taong ito ay ang kilalang Shattering Heavens Demon Lord. Nang bigla naman siyang sinabihan ng ating bida na mukhang may oras pa ito upang mawalan ng atensyon sa kanilang labanan, kaya naman ay malakas niyang inatake ito at sinabi na nasa harapan nito ang kanyang kalaban. Nang bigla naman na napatawa ito, upang magtaka ang ating bida, matapos ay napasabi si Wong Jae-gui na gaya nga ng inaasahan niya, na hindi uubra ang pag-atake nito sa kanya. Sa kabilang banda naman, sa kinaroroonan ng Shattering Heavens Demon Lord, ay nagpapatuloy naman ang pagpapalitan nila ng mga pag-atake, ngunit nang magawang makaiwas dito ni Lee Mei-hua, ay nakakita ito ng pagkakataon, at agad na naghanda, sa nangyari ay natigilan naman dito ang Shattering Heaven Demon Lord. Sa isip nito ay naiinis siyang napasabi na dapat ay hindi niya minaliit ang kakayahan ng mga ito, at bukod pa sa mga iyon, ay ang angking bilis nito ay asapat na upang makaramdam siya ng labis na pagkatakot. Nang sinabihan naman siya nito na kung ito lamang ba ang kanyang makakaya, dagdag pa nito na tinatawag nito ang kanyang sarili na isa sa 10 greatest master ng MRM, ngunit ang kanyang reputasyon ay pawang walang silbi lamang sa kanya, dahil mas nag-enjoy pa siya noong kinalaban niya ang Sword King na si Namgang Bayuk. Sinabihan naman siya ng Shattering Heavens Demon Lord na naging padalus-delas lamang siya dahil sa hinayaan lamang niya ito, at isang kamangmangan ang paniwalaan lamang nito ang kung ano ang kanyang mga nakikita. Dahil dito ay masaya naman siyang sinabihan ni Lee Mei-hua na itigil na nito pa ang magsalita dahil sa pagbibigyan naman siya nitong mamatay nang hindi nakakaramdam ng labis na sakit. Dahil dito ay sinabihan naman siya ng Shattering Heavens Demon Lord na mukhang nabulag na ito sa kanyang katangahan, kaya naman kung ganun ay dahil sa mabait siya ay ipapakita na lamang niya ito sa kanya. Sa nangyari ay napahinto naman dito si Lee Mei-hua at napatanong kung anong klaseng enerhiya naman itong nararamdaman niya. Matapos ay sinabi nito na ngayon ay ipapakita niya dito ang dahilan kung bakit siya tinatawag na isa sa pinakamalakas sa buong mundo. Kaya naman ay agad itong naghanda ng malakas na pag-atake at ito ay ang True Art of the Dark Heaven Azura. Dahil dito ay agad naman na tumama ito sa katawan ni Lee Mei-hua, upang mapasuka ito ng labis na dugo.